puntong ito mga kanyusik, mayroon po tayong makakapanayam kaugnay pa rin po ng usapin sa pass-on charges ng distribution utility sa electric bill. Kasama po natin ang presidente ng NASICOR o yung National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated. Ito po ay binubuo ng institutional level, civic organization, cost-oriented groups at consumer associations na may isang layon na maprotektahan ang karapatan ng mga electricity consumers at palagi ang kumikilos para masiguro na hindi mataas ang halaga ng supply ng kuryente. Kasama po natin ngayong umaga ang presidente po ng NASICOR, Sir Pete Ilagan. Good morning po, Sir Pete. Magandang umaga rin, Darlene, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig at tagasunod. Magandang umaga sa ating lahat. Yes, Sir Pete. Nitong nakalipas pong linggo, inulan ng batikos ang Meralco dahil po sa isang post sa social media na kumwestiyon doon po sa mga pass-on charges, specifically yung lifeline at yung senior discounts. Bagaman sinasabi po, Sir Pete, no, na ng power utility company na mandato po ito ng gobyerno, pakiramdam po ng ilang mga consumers, parang pinapasa po sa kanila yung singil. Gayong programa po pala ito ng pamahalaan. Ano po ang take ninyo dito, Sir Pete? Tama yan, Darlene, at dapat talagang ireklamo yan ng mga consumers sapagkat lumalabas lahat na lamang ng pasanin ng mga utilities ng mga nagninegosyo ay pinapasa na lamang sa atin. At ito ay nakikita mo lang sa iyong bill. Hindi naman, wala yata sa 5% na kahit ilagay na lang natin sa Meralco franchise lang tayo, no? Mayroong 8 million customers. Niwala pa yata sa 5% ang information drive dito or yung tinatawag nating public consultation. Kaya nakakabigla talaga to. Masakit ito, hindi lamang yung nabanggit na senior citizen na discount at saka dun sa lifeline rate at saka dyan sa tinatawag na green energy. Ang pinakamasakit dito talaga itong government taxes. Mas mahal pa to kaysa sa systems loss. Mas mahal pa ito kaysa sa transmission charge. Tinitingnan ko ngayon yung bill ko sa government taxes pa lang 257 pesos na. Samantalang yung transmission charge 253 lang. Yung systems loss ay 134. Mas mataas pa yung government taxes. Hindi naman tayo ang nagninegosyo. Dapat yung taxes na to ang nagbabayad ay yung nagninegosyo sa kuryente, hindi ba? So talagang masakit ito dahil nakikita natin na lahat na lamang ng panganib sa pagninegosyo ng kuryente ay pinapasa sa consumer. Pati na yung pati na yung tinatawag natin na dollar-peso exchange rate. Pag tumasang dolyar, pinapasa rin yung bigat sa consumers. Pagtasang gasolina ng diesel, pinapasa rin sa atin. Halos lahat talaga pinapasa sa consumers kaya nakikita natin na walang proteksyon. Ano na ang ginagawa ng gobyerno, ng Energy Regulatory Commission, ng Department of Energy, ng National Renewable Energy Board? Anong ginagawa ng mga ahensya ng gobyernong ito? Sir Pete, may mga comment din akong nabasa, no? Nabanggit mo kanina yung government tax. May mga nagsasabi na bakit hindi na lang doon kunin yung pondo na ilalaan dito sa mga lifeline subsidy, sa mga discount para sa senior, kaysa ipapasa pa ulit sa mga consumer, no? Ano naman pong opinion nyo dyan? Tama yan. Lumalabas doble-doble, triple, quadruple itong mga pabigat sa mga consumers Kaya hindi natin mahialis magreklamo ang mga consumers sapagkat naghahanap tayo ng relief, naghahanap tayo ng kaginawahan dito sa bigat ng pasanin ng mga consumers. Kaya dapat tugunin ng gobyerno itong hinaing na to ng mga consumers sapagkat these are valid complaints, these are valid concerns na minamanifest ngayon ng mga consumers. Dapat ito bigyan ng immediate attention. Katulad ng attention na pinagkakaloob dyan sa biglang pagtaas ng presyo ng oil. Dapat bigyan din ito ng immediate and urgent attention. Yung RA 11552, Sir Peter, yung Expanded Lifeline VAT Act, nakakatulong po ba talaga ito? Kasi sa nangyayari po parang pakiramdam po ng middle income mas mahal or parang paborito ng pamahalaan yung mga low income families dahil po sa benepisyo na nakukuha nila. Mabuti na itanong mo yan, Darlie, sapagkat unang-una, hindi tayo kontra na tulungan yung mga
mas hikaw sa buhay. Yes. Diba? Hindi tayo kontra dyan. Pero ang tanong natin, ano ang tulong ng gobyerno dyan? Bakit ang lumalabas lahat na lang ng mga consumers na medyo angat ng konti hanggang mas angat, sila lahat ang pumapasa nito tinatax nga tayo ng napakalaki. Saan pupunta ang taxes na to? Hindi ba dapat para matulungan din yung mga taong hikaw sa buhay, yung mga mas nahihirapan? Lumalabas kasi lahat na lamang sa consumers. At ang ikalawa pa, sinisingil na nga tayo rito, karamihan dito hindi nila alam bakit ito nailagay sa bill. Wala itong kwentada, walang transparency. Hindi natin alam kung magkano ang talagang nakolekta nila buwan-buwan mula rito sa charge na to. At kung ilan ang nakinabang dito. So walang transparency, wala ring pananagutan. Wala silang sinasabi, nakakolekta kami ngayon dito sa tinatawag na lifeline rate, nakakolekta kami ng 100 million ngayong buwan na to. Ito ang dami ng nakinabang, kahit naman lang figures, di ba? Ito ang mga nakinabang ng mga customers natin. Madali namang mailathala yan sapagkat nasa computer lahat yan Nang sa ganun, medyo magkaroon naman tayo ng kagana sa loob na kahit paano nakakatulong, di ba? Wala, hindi natin alam kung saan napupunta yan. Basta sinasabi lang nila, isingilin namin kayo. Hindi natin alam magkano ang total nilang nasingil sa isang buwan at magkano ang naitulong. Meron pa bang balance yan? Diba? Yes. Sobra ba yung charge nila o kulang pa ba yan? Walang ganong accounting Meron kayong video sa social media, Sir Pete, regarding po sa distribution rate at talaga namang nakakaalarma na mas mahalang singil sa residential area na kumukonsumo po ng 400 kilowatt-hour kaysa po sa industrial companies na halos sigit sa piso lang as compared sa residential na 4 pesos. Bakit po kaya ganon, Sir Pete? Tama yan. At isa rin yan na wala ring transparency. Hindi pinapaalam hindi yan nakalagay sa bill natin na kapag ikaw ay consumer na from 1 kilowatt to 200, ito ang presyo mo. Sabi natin, 161 181 ang presyo mo. As against sa sinasabi lang, hindi, ang aming average rate, 1 peso and 35 centavos lang. Sa lahat ng household consumer, residential consumers, mas mataas po tayo kaysa sa sinasabi ng PRC at ng Meralco na 1 peso and 35 centavos lang tayo. Dahil yung 1 to 200, 181 ka na Tapos yung susunod dyan yung 201 to 300, nasa 211 ka. Yung 301 to 400, nasa 241 ka. Yung 401 to and above, nasa 2 pesos and 92 centavos per kilowatt hour ka. Malaki. So halos doble nung tinatawag nila na average rate na 135. Times 2 yung 135, 170 lang yan Samantalang ang binabayaran ng 401 and above na consumers, ang kanilang konsumo, ang binabayaran ay 292. So napakalaki. As against 270, 292 ang binabayaran natin. Talagang malaki at hindi alam yan. Hindi mo nakikita sa bill na pagka pala ang konsumo ko, ganito nagbabago ang distribution charge ko. Pag tumaas pa, nagbabago. Kaya ang ibig sabihin nito, mas malaki ang konsumo mo, mas malaki ang ayuda mo. Yes. Mas malaki ang binabayaran mo sa taxes, mas malaki ang binabayaran mo sa senior discount, sa lifeline rate, sa fit-all, sa universal charge, at saka sa green energy auction all. Mas tumataas. Kaya nakakatakot. Lalo rin tag-init, talagang mas lalakas ang konsumo natin, di ba? Talagang mas malaki rin ang magiging ayuda mo, ang kontribusyon mo na dapat subsidiya ng gobyerno, hindi subsidiya ng consumers. Dito po sa mga pass-on charges ng mga distribution utilities, Sir Pete, ano sa tingin ninyo, meron ba kayong may bibigay na kumbaga suggestion, ano yung maaari nilang gawin para naman hindi maipasa sa mga consumer itong mga subsidiya or mga tulong na ibinibigay doon po sa mga low-income families at sa iba pang mga diskwento? Ngayon nakakatuwa sapagkat marami na ngayon ang mga consumers na nakikialam. Diba? Sa social media. Tama yan. Sapagkat dapat magising itong ating mga mambabatas. Magising ang Malacanang. Sabihin ng Malacanang na ating presidente sa mga mambabatas,
ayusin nyo nga yan. Di ba? Pakiayos nyo nga yan dahil naghihirap ang taong bayan, lalong nahihirapan dito. Biro mo, taong bayan ang nagbabayad ng tax ng mga nagninegosyo. Hirap intindihin yan. Diba? Taong bayan ang nagbabayad dahil sa gusto ng gobyerno lumakas ang renewable energy natin. Bakit sa tao na lamang lahat? Yes. Nasaan na ang ating gobyerno kung ilapapasa na lang agad sa mga tao, meron na tayong binabayarang mga tax. Itataksa pa sa paggamit ng kuryente. Hindi naman yata medyo galak-galak yung ganyan, ano, ha? Doon naman po sa issue ng 67 billion pesos refund ng Meralco. Sa development po nito, inasang magkakaroon ng nasa 43 centavos per kilowatt hour na tapya sa electric bill ang mga customer po, no? Pero Sir Pete, paano po ba matitiyak na maibibigay talaga yung refund? Kasi nakatakdang mag-increase din ang singil, eh. Ano po ba ang inyong masasabi dito? Sa media, sinasabi nila na binabalik. Nakikita naman natin yan sa ating bill, merong ibinabalik. Pero ang tanong dyan, sinong nagtalaga kung magkano ibabalik? Bakit pare-parehas tayo? Hindi naman parehas yung ating konsumo. Hindi ba? Merong nagbayad ng mas malaki. Nagbayad, like for example, sa residential consumers na lang, 4 ang uri ng presyo ng kuryente. Diba? Bakit pare-parehas ang refund? Hindi natin makita ang hustisya dyan, hindi natin makita ang fairness. Ikalawa, hindi lang ito ang kauna-unahang refund. Ika-6 na to. Nagsimula ito noong 2021, nakalima na tayo. Umabot na nga ng 67 billion yung nauna. Ito, additional na 14 billion. Ika-6 ito na refund. Tanong natin, na-refund na ba talaga yung 67 billion? Lumabas ba sa bill natin kung magkano yung total? Nung matapos silang mag-refund, lumabas ba yung, for example, dun sa first tranche, yung 13.8 billion? Nalaman ba natin kung magkano na-refund sa atin? Wala silang kwentahan, eh. Kaya nga sinasabi natin, dapat magkaroon ng independent audit, audit ng COA, nang malaman talaga kung magkano yung na-refund at saan nagmula yung refund. Sapagkat nakikita natin sa libro nila na mayroong provision for loss. Yan ba yung ginamit? At saka bakit, kung nasa kanila na yung pera, ang sobrang singil nila, nasa kanila yung pera, bakit hindi one time? Bakit hindi lump sum yung pagsole? Bakit staggered? Bakit umaabot ng 1 taon, 2 taon, 3 taon? Bakit? Nasa kanilang kamay na yung perang ito. At dahil yan sobrang paniningil, hindi yan dapat ginagamit sa kanilang operasyon. Dapat isinusoli yan ng biglaan. Bakit? Utal-utal. Bakit pag tayong sinisingil, hindi naman utal-utal ang singil sa atin? Tama pag po. hindi ka nagbayad on time, puputulang man ng kuryente. Correct. Sila ba tinatanggalan agad ng prangkisa kapag kaganyan? So hindi natin nakikita yung patas na pamamaraan. Dapat maging patas. Kung tayo sinisingil buwanan, pagka binil ka ng 5,000, kailangan bayaran mo yung 5,000, hindi yan utal-utal. Di ba? Pag hindi ka nagbayad ng kabuuan yan, putol ka. Putol ang kuryente mo, may penalty agad. Sa distribution utility, anong penalty kapag hindi nila naibigay ng buo yan? Dahil sobrang paniningil naman yan, hindi naman kailangan niyang gamitin sa operasyon dahil sobrang ang paniningil, eh. Di ba? Bakit staggered sa lahat? Pero mo, up to 36 months, napakagaan naman para sa utility. Pagdating sa consumers, napakabigat. Lahat na lang ng paasanin, pinapasa sa consumers. Napakabigat. Kaya tama lamang yan na mas mabuti nga, times 100, 1,000 pa ang mga consumers na makialam, eh. Nang marinig ng gobyernong ito, di ba, marinig ng mga distribution utilities na tumatahimik lamang sa pass-on charges, dapat dahil silang nakakaintindi, silang unang nagrereklamo. Hindi nila gagawing depensa lamang. Hindi naman sa amin napupunta yan, eh. Pason, eh. Parang walang konsyensya na tulungan ng mga consumers, eh, na silang unang magreklamo. Hindi natin nakikita yan na sila yung ating representante, silang bumibili ng kuryente para sa atin, dapat silang unang magtatanggol sa atin, silang unang magreklamo, sasabihin nila, kawawa naman yung aming customers. Hindi natin naririnig sa kanila yung kawawa naman yung ating mga customers namin, wag naman ganyan. Hindi natin naririnig sa kanila, ang naririnig lang natin
pass on charges yan eh. Wala kaming magagawa dyan. Yes. Nakakalungkot yung ganung mga paliwanag. Dahil naman po sa krisis sa gitnang silangan, Sir Pete, mayroong target po yung mga mambabatas. Ito yung sinusulong nila yung ibaba ang VAT sa kuryente para mapababa daw po yung singil. Magiging malaking tulong po ba ito para gumaan ng epekto ng krisis sa enerhiya po sa ating bansa? Sila ang dapat sumagot niyan kasi sila ang merong mga staff yan para i-compute yan kung magkano talaga ang kaginhawahang maidudulot ng ganyang kanilang panukala. Yes. Ngayon pong panahon ng tag-init, Sir Pete, at maraming naglalabasan ng mga gadget, no? Kung nakikita nyo po ito, yung sa online, na allegedly nagpapatapyas daw po sa singil sa kuryente. Ito po ba ay recommended ng NASICOR na tangkilikin? Mahirap tayong makialam dyan sapagkat technical yan. Dapat yan isang guni sa Department of Energy o kaya sa Energy Regulatory Commission. Dapat nga, kung talagang makatulong yan, dapat humingi sila ng certification yan at endorsement sa ERC at saka sa DOE. Kung tunay na yan ay makakatulong. Yes. Nabanggit niyo yung ERC, Sir Pete, no? Nabanggit din natin yung kanina, yung napag-usapan natin yung refund. Yung ERC po ba, sila po ba ay nagsasagawa din ng audit ukol po dito sa refund implementation? Or nakukulangan din po ba kayo sa hakbang? Yan yung matagal na nating sinasangguni sa kanila. Hindi tayo nakakatanggap ng paborableng tugon. Matagal na natin sinasabi sa kanila, Number one, kailangang mag-submit ang Meralco ng tinatawag na compliance. Yung sinunod nila yung direktiba. Dapat may report yan. Diba? Magkano ang lahat na natanggap ng bawat customers. Yung 8 million customers na ng Meralco, magkano ang natanggap nila. Diba? Talagang mag-iiba-iba yan ayon sa kanilang konsumo. Paano nila nasabing bawat customers na-refund yung sobrang paniningil sa kanya. Hindi naman sinabi sa atin, halimbawa ikaw Darlene, bago magsimula yung refund, sinabi ba sa Darlene kung magkano matatanggap mo? Wala po. Hindi, di ba? Sasabihin lang according to your kilowatt hour consumption, hindi naman na-determine nila kung magkano yung sobrang paniningil. Dapat based doon sa sobrang paniningil, ma-determine nila kung magkano yung dapat na isoli sa consumers. Hindi lumalabas yun eh. Magsisimula silang mag-refund pero hindi na sinasabi na, eto yung sobrang naming nasingil sa'yo, Darlene, etong maasahan mong matatanggap mo ang kabuuan nito sa loob ng 36 months. So, walang ganun eh. Hindi mo alam kailan natapos yung first refund, yung second refund, yung third hanggang fifth. Dahil 5 beses na silang nag-refund na umabot ng 6-7 billion eh. Pero hindi nalaman ng consumers, walang lumabas sa kanya kung magkano yung total na na-refund sa kanya. Yun ang nakikita natin na walang transparency, walang accountability. Kasi sasabihin lang, nagre-refund kami, okay, nag-refund sila, pero walang kwentahan, walang audit. Hindi nalaman ng bawat consumer kung magkano ang na-refund sa kanila eh. Dapat bago magsimula ng refund, malaman ng bawat consumer magkano ang kanyang matatanggap na refund. Dahil sobrang paniningil yan eh. Tingil ka ng sobra-sobra. Tapos isusoli sa'yo ng, di ba nakolekta na nila ng buo, isusoli sa'yo ng utay-utay. Ayun. Maraming salamat po, Sir Pete, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, siguro hingaan ko na lang po kayo ng mensahe sa ating po mga consumer or dapat pa ba nilang talagang busisiin ang detalye po ng kanilang electric bill? Nananawagan tayo sa mga taong nakaupo sa posisyon na malaking kinalaman dito sa presyo ng kuryente. Sana naman manaig una yung interest ng consumers bago dun sa interest ng mga utilities. At huwag po nating tigilan ang pakikisalamuhan natin dito sa ingay na naririnig natin sa social media. Ipagpatuloy po natin yung pagreklamo ng magising itong mga taong nakaupo sa pwesto. Magandang umaga sa ating lahat. Arlene, mabuhay ka.
Maraming salamat po Sir Pete Ilagan sa pagsama po sa amin ngayong umaga na ito. Siya po ang presidente ng NASICOR or National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated. So yan, tama po si Sir Pete mga kanyusik, no? Talagang kailangan nating makialam ukol po dito sa usapin ng mga pass-on charges ng mga distribution utilities. Dahil ako, agree ako dun sa sinabi ni Sir Pete, no, na tama naman, tayo ay pinapatawan na ng buwis, no? Napakalaki ng mga buwis na ipinapataw po sa atin. Bakit hindi na lang doon kunin ito pong mga subsidiya para sa mga low-income earners at katulad doon sa iba pang mga diskwento? Bakit may panibagong pasanin pa na ipapasa, no, sa mga consumer ng mga distribution utilities? Bakit hindi ito magawan ng paraan? Kaya tama po na talagang makibahagi tayo sa pagkalampag, no, sa pamahalaan para naman maisip-isip nila na tayo pong mga nasa nagbabayad ng buwis nabibigatan na rin sa mga puro na lang dagdag pasanin, no, dagdag bayarin, na kapag naman sinabi na ano yung tulong ninyo sa mga nasa merong mga middle income earners, sasabihin hindi sila pasok sa mga bibigyan ng ayuda kasi may trabaho sila. So papaano naman, 'di ba? Kailangan din naman ng kahit papaano maginhawahan itong mga middle income na ito, mga taxpayers, dahil sabi nga konting sakit lang, konting dagdag gastusin lang, masisimot talaga yung kita po, no? At syempre, ang mga middle income, sila din naman po yung pinanggagalingan din ng mga tax, no? Yung mga manggagawa, yung mga nagtatrabaho. Kaya tama lang din na kahit papano bawasan naman mga kanyusik ng pasanin. Ito pong mga consumer, no, na unang-una nagbabayad na nga ng buwis, papatungan pa ng mga dagdag na mga bayarin.